remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Ang pinaka-the best na cruiser ngayon sa atin sa Pilipinas, entry level lang po ito, ibig sabihin expressway legal legit 400cc category. So ito po ang ating ibibigay sa inyong dalawang model na to. Ang pinakabago po ngayon sa atin sa Pilipinas ngayong September, available na mga idos. Kaya kung ano pa ang gusto nyong bilhin o gusto nyo pong bumili nito mga idos, pwede nyo po kayong magpunta sa mga Kawasaki store at available na yan this month of September. Pero itong ating Rebel 500, meron tayong 2023 model at sigurado po na fully loaded din itong ating model na to. So ito pong ating comparison, titignan po natin yung pagkakaiba nila sa specs at yung kanilang features. Ano po ang mas pipiliin yung model sa dalawang to? At syempre kung nagbabala kayo maglabas ngayon, as in now na, ay talagang mapapaisip ka kung ano po yung mas pipiliin mo. So yan mga idols, parehong Japanese brand to, from Kawasaki and Honda Big Bikes. Talagang quality at talagang matibay ito. So tingnan po natin lahat, isa-isayin natin at kasama na rin po dyan ang ating presyo, installment, down payment at saan po kayo makakabili. Yan mga idols, kaya subscribe kayo sa ating channel at huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Mas marami pa tayong moto news para sa inyo. Ride 1xBet and Eva Alfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay niyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin niyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. And mga idol, meron tayong apat na kulay na pagpipilian po para dito sa ating Rebel 500. Meron tayong Candy Diesel Red, ito po ang ating nasa video. Meron tayong color blue, Candy Tahitian Blue ang tawag ng Honda. At meron din tayong Pearl Smoky Gray, gray color yon. At yung ating all black, Matte Gunpowder Black Metallic. So ito po yung pinakamabentang color ngayon dito sa atin sa Honda Rebel. And sa atin namang presyo mga idols, ang ating update for this month of September, SRP 399,000 pesos pa rin po. Same pa rin yung presyo natin. Sa atin namang installment, down payment natin 30%, 157,297. All in na yan. 2 years nating babayaran, 15,431 at 3 years naman, 11,552 mga idol. Pwede rin kayo mag-apply via bank financing. Meron po tayo dyan sa AUB Bank. Mas mabilis po ang process nila dyan at hindi na kayo mag-i-issue ng post-dated checks nyo. Well, versus naman sa ating Kawasaki Eliminator, meron tayong dalawang version sa Pilipinas at ang kulay po na pagpipilian natin para sa ating standard version, yung ABS, meron tayong color gray. At para naman sa ating special edition, combination naman po yun ng metallic spark black and gray color. At sa ating special edition mga idols, meron tayong mga accessories na nilagay ng Kawasaki dyan. Gaya po nitong headlight cooling, meron tayong waterproof USB charger, at yung ating front gaiters, yung ating boots na yan na nakalagay sa harapan. At ang ating presyo po sa special edition is 380,000 pesos. And kung i-apply nyo po ito ng bank financing or installment, ito po yung price range natin. Pwede po magbago yan, depende po sa inyong applyan. 30% down payment, 150,000 at 3 years naman, 11,023 pesos. And para sa akin mga dos, mas sulit tong ating special edition. Kung i-compare mo sa Rebel 500, mas mura pa rin siya ng almost 19,000 kasi 399k po ang ating Rebel 500. Para naman sa ating standard version, ang ating naman presyo para dito ay 360,000 pesos. Yun po yung kanyang SRP. At ang ating namang price range para sa installment, 20% down payment, 112,000. At ang ating 3 years payment dito, 12,968. Pwede pong magbago yan, depende po sa pupuntahan yung kasa or sa inyong a-applyan na bangko.
And itong ating mga Kawasaki model, available yan first week of September. Makikita nyo na yan sa mga Kawasaki outlet or store. And itong ating new Rebel 500 mga idols, 2023 model to. At itong ating nasa video, yan po ang color na matte gunpowder black metallic. Ang ating engine displacement, 471cc, parallel twin, 6-speed transmission, Euro 5 na to. Max power nito, 45.6 HP at max torque, 43.3 Newton meters. Ang kanyang average top speed, 161 km per hour or 101 miles per hour. Ang ating front suspension, naka 41mm Showa brand po ito. Telescopic forks yan. And rear suspension, naka Showa ProLink tayo, dual shocks po ito with preload adjustable. Para naman sa ating stopping power, naka single disc yung ating front at naka 2-piston Nissin caliper ang ginamit with anti-lock braking system. Sa likod din, single disc din yan, 1-piston Nissin caliper din with ABS to mga idols, kaya confident tayo pagdating sa ating biglaang brake Plus, para naman sa ating wheels, meron tayong Dunlop tire na ginamit, 130/90 by 16 inch ang ating front tire. At sa rear tire naman natin, ang sukat 150/80 by 16 inch. So pareho pong 16 inch ang gulong ng ating Rebel 500 mga idols. Kaya makikita niyo po yung difference niyan pagdating sa ating Eliminator. And i-check naman po natin ang ating Eliminator 450. Pagdating po sa kanyang engine specs nito mga idols, meron tong 451cc displacement. So yan po ay naka 4-stroke, parallel twin cylinder at naka double overhead camshaft, 8 valves, liquid cooling na rin, electronic fuel injection by Kawasaki with 6-speed transmission at Euro 5 compliant. Max power nito 49 HP at maximum torque 43 Newton meters. Makita nyo po, mas mataas ang horsepower ng ating Eliminator. Ang kanyang top speed, average lang po yun, ay 165 km per hour. At yung ating namang frame na ginamit dito, trellis high tensile steel frame po ang ginamit. Naka-telescopic forks tayo sa front suspension at naka-dual shocks naman, preload adjustable para naman sa ating hulian na suspension dito sa ating Eliminator 450. Para naman sa ating front brake, ang ating sukat dyan, 310mm disc at meron niyang 2-piston Nissin caliper po ang ginamit nila dyan with anti-lock braking system. So may ABS tayo. Mas confident tayong mag-brake kahit biglaan man yan. Well, para sa ating rear brake naman, meron tayong sukat at 220mm disc at naka 1-piston caliper din to via Nissin at equipped din ng ABS, anti-lock braking system. Para sa ating mga gulong at wheels, meron tayong sukat ng gulong sa harapan, 130/70, 18 inch po ang kanyang gulong sa harapan at sa likod naman, 150/80 by 16 inch. At kung mapansin nyo mga idols, yung ating gulong sa Rebel, pareho pong 16 inch. Dito naman sa ating Eliminator, may 18 inch tayo sa harapan. And ang sukat naman po ng wheelbase ng ating Eliminator ay 1,520mm. Ang ground clearance, 150mm naman. Mas mataas yung ground clearance ito. At yung curve weight ito, mas magaan po ang ating Eliminator, 177 kg. At itong ating 2-piece na upuan, quality rin at talagang makapal yung foam niyan. Para naman sa ating seat height, ang sukat po ng ating Eliminator 450 ay 734mm. So medyo may kataasan ng konti. Pero para sa ating mga average Filipino riders, 5'2", 5'3", 5'4", kaya nyo pong i-ride ito. Well, para naman sa ating Honda Rebel, makita nyo 1,490mm ang kanyang wheelbase. So mas maliit to kaysa po sa ating Eliminator. And sukat po ng kanyang ground clearance ay 124mm mga idol. At sa ating namang bigat ng ating Rebel, 191 kg. So versus sa Eliminator na 177, 14 kilograms po ang bigat ng ating lamang para sa ating Rebel. At sa ating namang seat height, ang Rebel po ay 690mm. So mas friendly yan sa mga average Filipino rider na may height lang na 5'0", 5'2", 5'3". Mas perfect po yan, mas abot na abot niyan. Ang fuel capacity naman ng ating Rebel ay 11.2 liters at ang kanyang fuel consumption 27 km per liter. Matipid din sa gas itong ating Rebel na to. Naka-LED po ang ating mga ilaw at digital naman yung ating instrument panel. At equipped din po ang ating Rebel 500 ng HISS or Honda Ignition Security System. Immobilizer po yan. Talagang secure itong ating Rebel 500. Ang forma din po ng ating mga ilaw na yung design niya para sa ating taillight at yung ating mga signal indicators o signal light. Yan po ang ating Rebel 500. SRP 399,000 pesos. 4 na kulay yung ating choices dyan. Para naman sa ating Eliminator 450, may fuel capacity itong 13 liters at fuel consumption naman at 35 km per liter. So mas marami pong kargang gasolina itong ating Eliminator at mas matipid din 35 km per liter napakalupit. At yung ating mga ilaw yan po ay full LED rin. So yung ating taillight at pinaka headlight LED po lahat yan. So napaka visible sa daan yan. At para naman sa ating panel, yung ating fully digital din po ito at equip po ito ng Kawasaki Radiology app, yung ating phone connection
At dito nga sa ating mga special edition, meron tayong USB charger, waterproof na po ito. Ito po ay available lang sa ating special edition. Kita naman po yung ating exhaust muffler, maporma din, classic na classic yung kanyang design. And overall comparison natin mga idols, makikita nyo talagang ang laki po ng lamang ng ating Eliminator 450 versus sa ating Rebel 500. Kaya siguro ang pinangalan nito Eliminator, talagang gusto na lang i-eliminate itong ating Rebel 500. Yun po siguro yung talaga yung target nila. Kasi talagang hinigitan nila lahat pagdating sa specs and features. So yan po, ang ating special edition na Eliminator ay 380,000. Isang kulay lang yan, yung ating black and gray. At meron din tayong Eliminator 450 standard version, 360,000 naman. Color gray din po ang kulay na yan. At itong ating Rebel 500, 399,000 naman po. Meron tayong gray, blue, red at black. So yan po yung pagpipilian natin para dito sa Rebel 500. Well, para sa akin, ang Rebel 500 matagal na sa market to, so wala kayong magiging problema pagdating po sa PMS, mga parts, madali na po kayong makabili niyan. At ito nga namang ating Eliminator 450, siyempre bagong model to. Kararating lang din sa Pilipinas, so asahan na po ninyo na yung mga parts and pre-order niyan, medyo matatagalan pa yan. Yan po ang ating final verdict para dito sa dalawa. Of course, napakaganda at mas mura din at affordable itong ating mga Eliminator 450. And mga ito, syempre, sana nakatulong tong ating video para sa inyo, para sa comparison nitong ng dalawang model na to. At syempre, mas makapag-decide na kayo kung ano yung final model or unit na bibili ninyo. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel at like and follow nyo ako sa ating FB page. Kung gusto niyo pong bumili ng Eliminator 450, pwede nyo rin akong i-PM sa ating FB page. May mga kasa tayong kilala dyan, baka may available na unit na, pwede nyo nang may reserve mga idols. Ride safe po!